Greetings mga migs! Welcome back sa Buhay na Salita TV. So heto na naman tayo sa ating episode na Tanong Mo, Sagot Ko. Susubukan kong sagutin ang mga katanungan with regards to spiritual and esoteric topics. Kung hindi kayo magiging kontento sa aking sagot, pwede nyong ilagay ang inyong mga opinion dyan sa comment section. At sa mga subscriber ko naman at sa mga hindi pa subscriber, pwede kayong magtanong at pag-usapan natin yan sa susunod na video. So kung bago ka pa lang sa channel na ito, please tulungan niyo ako lumago aking YouTube channel. Please paki-subscribe po, paki-like ng video, and don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa ating mga future topics. So wag nating patagalin, magpatuloy na tayo. Ang ating unang tanong ay mula kay Oliver. Nag-chat ito sa Facebook. Good PM po, Sir Migs. Nakakaramdam po ako ng pangingilabot tuwing didibusyon. Ako ng 49 days. Normal po ba yon? Natakot po ako kaya in-stop ko muna ang pagdidibusyon ko. And once a day, ilang beses po ba dapat magdibusyon? 2 beses po ba umaga at gabi or 1 beses lang sa gabi lang? Magandang araw din sa iyo, Oliver. Kung nakakaramdam ka ng kilabot, it means may enerhiya na dumaan sa iyong katawan. So, pwede yan na mga masasamang enerhiya para pigilan ka, para tumigil ka sa iyong pagdibusyon. O pwede yan na enerhiya na galing sa deity na dinadasalan mo. Depende yan kung anong tama ng enerhiya sa katawan mo. Kung matulis ba, mabigat, mahapde sa... Kasi may ganun na feeling na parang mahapde na hindi siya bagay sa katawan mo. So, ibig sabihin nun, masamang energy yon. So, para safe ka, gamitin mong debosyon yung Psalm 91. Tapos ipatungkol mo kay Yeshua or kay Kristo. So ilang days ba o ilang beses ba dapat sa isang araw? Para sa akin, no? Kasi hindi naman ako okultista. So kahit 1 beses lang sa isang araw, sapat na 'yon. Kasi importante diyan sinseridad, yung galing sa puso. Kasi yung iba na sobrahan na halos oras-oras, 3 beses sa isang araw, parang nagpapasip-sip na. So wala na yung sinseridad. So nagpapa-good shot na. So hindi na siya genuine. Hindi na siya pure devotion. Kasi ang devotion kasi, kahit 1 beses lang sa isang araw, basta galing sa puso, may sinseridad, honest, pure, tunay, sapat na yon. So, yun lang ang masasabi ko. Ang ating pangalawang tanong ay username lang nakalagay nito Nag-chat ito sa Facebook. Hindi ko na maalala yung pangalan. Pero maganda yung tanong niya. Halimbawa, yung gabay ko ay nandito sa akin ngayon dahil tinatawag ko siya at mayroon ding nangangailangan sa kanya sa ibang bansa. Paano kaya siya nakakapunta agad-agad? Doon may mga alagad ba siya na pwede niya mautusan? Sa tingin mo, brother? Ganito kasi yan. Pag sinabing gabay mo yan. Walang makakatawag na iba dyan. Kaya nga tinawag na gabay kasi gagabayan ka. Ikaw lang yung focus niya. Siguro ang ibig mong sabihin ay deity o Diyos na dinadasalan mo o pinupudiran mo na pangalan. Alam mo kasi, nasa higher dimension sila. They can be in too many places at once. Bakit ko nasabi ito? Anong basihan ko? Ang example natin dyan is si Father Pio. Si Father Pio, tao nga yun Hindi yun deity, hindi yun anghel, hindi yun fallen angel. Tao lang si Father Pio. Pero meron siyang ability na bilocation. I-research nyo yan. Bilocation. Ang bilocation is parang kaginbunshin yan kung sa anime pa. So, pwede kang magpadala ng imahe mo o kalahati ng esensya mo doon sa ibang lugar.
So ganyan si Father Pio, meron siyang ganyang ability by location. So tao pa nga yun. So how much more if yung deity na dinadasalan mo ay isang mataas na uri ng creature, tulad ng angels, fallen angel, or mga nilalang na nakatira sa mas higher dimension kaysa sa atin. So kayang-kaya nilang gawin yung bilocation. O kung deity naman ang ibig mong sabihin, yung anumang nilalang na tinuturi mong Diyos, syempre malakas yon. Hierarchy kasi yan eh. Yung mga fallen angel, hierarchy yan. Meron yang mataas na antas hanggang pababa na under sa kanila. So, yun yung nag-a-assign sila ng gabay para sa iyo. So, dinidibusyonan mo yung leader, dumadasal ka doon sa leader ng mga angel na yon, ng mga fallen angel na yon. So, yung leader na yon, sa hierarchy niya, mayroon pang mas nakakababa sa kanya o napapasailalim sa kanyang kapangyarihan. So, yun yung iaatas sa iyo na gabay. So, doon ipapadaan yung blessing niya or kung anumang klaseng kapangyarihan na ipapasa niya sa iyo. Alam mo kasi, yung mga nilalang na nakatira sa higher dimension, mas matatalino pa yan kaysa sa tao. Tao nga, merong presidente, vice-presidente, may mga senador, may mga barangay captain. So, ganun. Yung presidente ba o mayor ba ninyo, kung may mag-aaway sa inyong barangay, sila bang pumupunta? Diba? Hindi. May naka-assign na mga tao doon. So, tulad din sa tinatanong mo. So, dinadasalan mo ay Diyos man o fallen angel man yan na nagpapanggap na Diyos, meron yang mga alagad na under sa kanya at yun yung parating nakadikit sa iyo. Ang pangatlong tanong ay mula kay Ervin. Sir, ano po ba ang dapat ipakain sa mga mutya ng kalikasan tulad ng mga bato-omo upang ito ay gumana o mabuhay? Matagal ko nang sinasagot to, matagal ko nang pinapaulit-ulit. Pag sinabing mutya, buhay na yan, meron yang elemento o engkanto sa loob na naninirahan. Pag sinabing mutya, pag hawak mo, kung walang engkanto nagparamdam sa'yo, walang elemento na nagpakita sa iyo or kahit man lang sa panaginip, ibig sabihin yan, hindi yan tunay na mutya. Gemstone lang yan. Hindi na kailangan ng dasal kung tunay ang mutya. Yan naman yung parating palusot para lang makanegosyo. Mas mabuti pa sabihin nila direkta, gemstone lang yan. O, tulad ng leklay na Malaysian. So, nabibilang yan sa gemstone. Merong charge na positive energy mula sa kalikasan. Kaya nga yan kini-cleanse tapos nilalagyan ng tubig ulan at binibilad para ma-charge uli. Kaya nga pag binentahan kayo ng mutya, tanungin nyo kung ano yung ability niya. Pag sinabi na magaling ito sa bala, so ipasuot mo sa seller tapos sabihin mo sa seller magpabaril siya kung tinablan ba siya o hindi. Kasi kung tunay na mutya yan, hindi ka tatablan ng bala, bakit ko ibebenta? Ito ang tunay na mutya, walang dasal. Yung mga sinasabi nila, mga dasal-dasal na yan, kalokohan yan. Kasi yung mga dasal na yan, hindi naman para sa mutya talaga yan. Tulad ng yung sa omo, hindi naman talaga yun intended para sa bato omo. Makikita yung dasal na yon sa libro ni Melencio Sabino. Doon yung nagmula. Tapos inihambing lang nila sa omo. At saka yung mga nagbebenta ng omo dyan, mali man yung dasal nila. Yung matal, maom, rumo, ombem, hindi man yan matal. Kalokohan. Yan yung mahalata mo na ang information nila ay nagmula lang sa YouTube. Kasi yung matal na yan, galing yan sa YouTube, mga vlogger na walang alam para maka-content lang, upload. Tapos yung ibang mga seller ko na antingero ko sila, mga maestro ko so nanggagaya lang doon sa YouTube. So kumalat na ang maling orasyon, hindi yan matal.
Matam yan kasi ang matam sa Pinoy occult, si God the Father yan, si Ama yan. Matam, maom, rom, moom, bim. Patungkol yan sa God the Father, hindi yan matal. Wala namang matal sa 3M. Matam, mitam, mikam yan eh. 3M yan. Wala namang matal. Matam, mitam, mikam, ganyan yan. Kung sino mang nakabili ng bato omo tapos ang binigay na orasyon ay matal, mali yun. Batukan nyo yung seller na yon. Wala yung alam. Hindi yung nagbabasa ng mga aklat ng lihim na karunungan. Nanggaling lang yung knowledge nila sa YouTube o di kaya sa mga PDF files. Sa mga ebook lang galing ang alam niyan. Basahin yung aklat ni Melencio Sabino, makikita nyo ang matam, maom, rum, moom, bim. May kahulugan yan doon kung ano o para saan yan nagamot. Hindi yan para sa omo. Kasi isa yan sa maraming equivalent sa Pinoy occult ng Sanctissima Trinidad or Holy Trinity. Matam, God the Father. Mitam, Jesus Christ or anak. Ganun yan. Sanctissima Trinidad yan. Tapos may nagbibenta ng bato omo tapos ang orasyon ay matal. Maom, rum, moom, bim. Anong matal? Yan yung peke. Yan yung mga walang alam talaga. Sa YouTube lang yan kumukuha ng orasyon. So, dumako tayo sa pang-apat na tanong. Kamigs, magandang araw. Nakasubscribe na ako. Aslang, sabi ng matatanda, masama ba talaga yung bahaw na kanin? Hindi pwede isapaw sa bagong lutong kanin. Mamalasin daw at di pwede itapon yung kanin na hindi naubos. At kung may mahulog na kanin, kailangan dapuntin ng kamay. Di pwede walisin o magiging mabigat daw sa buhay. Salamat sa tugon mo, Migs. Nadamay pa ang bahaw. Nadamay pa yung kanin. Hindi lahat ng matatanda tama. May mga matatanda na mga loko-loko, tumandang paurong. Kung sinadya mong tinapon, malas talaga yon kasi nag-aaksaya ka ng grasya. Kung wawalisin naman, wala namang problema yon. Anong meron doon? Superstitious belief yan eh. Pag superstitious belief yan, kalukuhan yan. Pag sinabi namang isasapaw mo yung bahaw sa bagong kanin, depende na sa'yo yun. Kung malapit na talagang mapanis yun, wag mong isapaw kasi malas yun. Madadama yung bago mong kanin. Pero pag sabihin natin may relation sa kamalasan sa buhay, walang kinalaman yan, kalokohan yan. Yung mga matatanda kasi masyadong mapamahiin. Meron namang mga pamahiin na may magandang maidudulot, pero may mga pamahiin na mga kalokohan. Ang kailangan dito, common sense at saka logical thinking. So ito yung huling tanong mula kay user ito eh. Walang pangalan. Magandang umaga, idol. Tanong ko lang, pwede ba idikit ang mutya ng bayoko at libon na kawayan sa raha kayo na naway pansinin nyo, idol? Sinabing mutya, pag mutya, may kapangyarihan na yan. Huwag mong idikit kahit saan. Pero kung walang mutya, wala yang engkanto, wala yang elemento sa loob na nakipag-usap sa'yo, wala kang naramdaman, ibig sabihin, hindi mutya yan. Isa lang yung fossilized na gem. So, ganun lang yan. At saka, fossilized na gem na bayoko, hindi siya mutya, pwede yang ilagay sa bao. Maganda yan, combination. So, yun lang. So, ayun mga migs, kung meron kayong mga opinion o dagdag na mga sagot, i-comment nyo lang dyan sa comment section. O kung meron kayong tanong, i-comment nyo lang dyan para pag-usapan natin sa ating future topics. So, kita kits, until next topic. Thank you.